Now, what do you think? Jack of all trades or master of one? Oh, sige. Okay. Galing ah. And then, give me examples. Bukat na camera, oh. Give me examples, oh. Wala. So, ang una natin intervene ay si Yel, isa sa mga student advisors ng TMT. Huli ka. Sige, intervene lang natin si Yel. So, tingin mo, Yel, ano ba mas okay para sa'yo? Jack of trades or master of one? Jack of all trades. Bakit mo nasabing Jack of all trades? Mas subscribe ako dun sa generalist in a way na alam mo lahat kung paano i-navigate tapos pwede mo delegate. So, ano yung masasabi mo tungkol sa sinasabi nila na kailangan master of one ka, kailangan mag-dive deep, kailangan may specialty ka talaga para mas pwede kang magkaroon ng mas maraming value dun sa industry na yun. Therefore, mas malaking pwede mong kitain. Ano to, coach? Yung super niche sila dun? Kunyari, bakit hindi ako mag-focus na lang sa forex trading? Kasi kung sobrang galing ko doon, sobrang dive deep ako doon. Pag sinabing forex, ako yung hahanapin. Parang gano'n. Okay. So, akin naman dun sa take ko, hindi lang naman dun sa skills mo yung mga tao bumibili. Kumbaga dun sa personality mo. Kung right now, sobrang focus mo lang sa forex, paano yung mga hindi nagpa-forex pero sobrang resonate sa'yo, tapos hinihintay lang nila na sunduin mo sila dun sa ibang ideas. Ganun. Ang ganda ng sinabi ni Yel, no? So, kung sobrang dive deep nga pala ako, nag-geek ako sa forex trading, ang mangyari, ma-attract ko lang talaga yung mga kapwa ko forex traders. Magandang take yan. Salamat. Sige, continue mo na yung ginagawa mo. Pasensya na sa abala. Hello. O yan. So, dito naman tayo ngayon sa chicken. So, dito kayo sa chicken. Maraming mga kitchen. Si Chef Junji, ano lang natin. Chef, musta yung mga luto mo dyan? Mainit, no? Grabe, sobrang perfect ng pagkaluto mo ng kanin, ha? Saktong-sakto. Parang saktong-sakto yung tubig. Ano yung pinang-ano mo, sir? Anong tubig yung hinalo mo dyan? Mineral. Galing pa sa Switzerland. Actually, Evian pa to eh. Oh, Switzerland nga yun, sir. Kaya pala iba. Kaya, ganyan siya. Medyo ma-moist. Nice. Tapos, Iba yung amoy din, no? amoy mayaman. Iba talaga si Chef. Ayan. So, may tanong lang ako sa'yo, Chef. Jack of trades or master of one? Ano tingin mo? Ano yung mas okay? Master of one. Bakit master of one? Master of one kasi para sa akin, mas maganda na ma-master mo muna yung isang bagay before ka mag-jump sa panibago. So, paano mo masasabing na master mo na siya at pwede ka na mag-jump sa panibago? Ano yung mga measurements mo? Anong metrics mo? Measurements na na-master mo ng isang bagay is kaya mo siyang gawin kahit nakapikit ka. Alam mo, parang sa pagluluto, kahit sabi natin may kulang na rekatos, kaya mo pa rin mag-come up ng something para lumabas pa rin yung gusto mong lasa. Yan. So, parang sobrang lumalim ka talaga, nag-dive deep ka talaga na. Yes, exactly. Again, si Chef Junji, student advisor ng TMT. So ngayon dito tayo ngayon papunta sa labas kasi yung next natin interviewin yung isa sa taga-sampay dito sa bahay. Kuya, okay lang ba interviewin kita, kuya? Ayan, interviewin natin si Kuya X. So Kuya X, ano ba mas okay? Jack of trades or master of one? Ako, gusto ko Jack of all trades kasi kapag Jack of all trades ka, madami kang pwedeng gawin. Pag master of one, isa lang yung gagawin mo. So mag-Jack of all trades ka na lang. Ikaw, mahilig ka ba Jack of all trades? Pagbigay ka naman ng isang example niyan, kunyari, dalawang tao, si tao A, Jack of all trades, tao B, master of one. Bigay ka ng isang example. Okay, sige. So kunyari meron tayong person A, Jack of trades siya, madami siyang alam and madami siyang pwedeng gawin. So kunyari, marunong siya mag-boxing, marunong siya mag-basketball, marunong siya mag-trading, marunong siya mag-business. Okay. Kahit anong tanungin mo, may alam siya. So yung mangyari, pwede siya mag-contribute sa kahit saan. Although hindi siya magaling talaga, yung talagang perfect sa lahat. Parang magaling siya dun sa madami. Yung master of one naman, talagang pinerfect niya yung isa. Bali, if gusto mo yung taong perfect sa isang bagay, hanapin mo si master of one. Kung gusto mo yung taong diversified, yung kailangan mo ng tulong sa madaming bagay, madami kang project, dun ka sa jack of all trades. So ano ba yung advantages and disadvantages ng Jack of all trades at master of none? Ayan, yung si jack of all trades, since nagja-jack
of all trades siya, may pagka-ADHD yan. So, madami siyang ginagawa. So, yung weakness ng jack of all trades, may tendency siyang tumigil along the way. Yung sa master of one naman, may tendency siya na i-shut off lahat. So, kung magja-jack of all trades ka, kailangan tandaan mo, mag-stay ka muna until ma-perfect mo bago ka pumunta sa isa. Doon sa master of one naman, pwede ka mag-master of one talaga, pero huwag mo i-discard yung mga iba. Galing talaga ni Coach Six, iba talaga. So yan, may mga marites dito. Tatanong natin kung okay ba yung jack of all trades or master of one. Yung mga marites. O mga marites, so may tanong lang kami sa inyo, jack of all trades or master of one? Bigyan nyo lang kami ng 2 sentences explanation. So, hindi pa kami magkakilala. Pakilala ka naman sa akin. Hi, sir. I'm Jera. Jeremy. For me, Master of One, para mas makapag-focus ka dun sa skill na pinupursue mo. Master of One din. Para doon lang nakatuon yung attention mo tsaka yung learnings mo, doon lang talaga iikot. Ako po, Master of One din. Kasi pag nakapag-dive deep ka sa skill mo na yun, mas magiging knowledgeable ka, tapos mas makapag-charge ka ng mas mataas. Sa akin po, grateful ako na naranasan ko na maging jack of all trades. Pero ngayon, mas masaya ako na meron akong minamaster as yung operations kung paano natin siya mapapa-improve. Malulupit talaga itong mga ano natin, mga super girls. So, jack of all trades or master of one? Camera siya eh. Baby, interview muna kita. Master of one o jack of all trades? Huh? Now, what do you think? Jack of all trades or master of one? Sige, okay. Galing ah. And then, give me examples. Look at the camera, oh. Give me examples, oh. Wala. So, dito tayo ngayon sa labas. Tayo sa mga student advisors natin. So, tapos na si Coach Ciel. Yan. Ngayon naman si Tito John, Tita Gail, and Tita Ron. Ano mas okay sa'yo? Jack of all master of one? Based on my research ko and based sa mga books na babasa ko and nakikita ko sa Google is, para sa akin, ang hirap na. For now, master of one muna. Tapos, kapag meron akong master of one, doon ako magja-jack of all trades. Gusto mo meron kang isang specialty, tas saka mo aralin lahat? Or gusto mo mas marami kang specialty? Pwede ba yun? Gusto ko muna magkaroon ng isang specialty, yung as in master na master ko na, para once na mag-explore na ako sa ibang bagay, meron pa rin akong uuwian na something na sobrang alam kong panis sa akin. Ganun. Baka naman si Tito dyan, iba talaga yung wisdom ng mga tito. O, Tita Gail. Para sa akin, Coach, jack of all trades. Para masaya. Maraming pagpipilian. Tapos para hindi ka masyadong focus sa isa. Then parang lahat natatry mo para magkaroon ka din ng mga skills sa ibang bagay. Tita Ron. Hello! Para sa akin, Coach, beneficial both. Pero if I were to choose, I would choose master of one. Bakit? Parang ang first thing na pumasok sa isip ko is si Mr. Beast. Nag-focus lang siya sa isang thing na ginagawa niya. And look at him now, yung other expertise, kaya niya ng bayaran. So, nade-delegate niya na yung iba. So, naging master lang siya sa isa, naging expert siya doon. And yung other expertise, pwede niya nang i-delegate sa ibang expert din. Very good, very good. Salamat. Jack of trades or master of one, at bakit? Hi, I'm Jay. Masarap. What did he say? Siyempre maging tawag ito, jack of all trades. But siyempre, as we grow old, parang mas okay maging master of one. Kasi pag bata tayo, di ba, mas marami tayong ini-explore. And then, pagka nahanap na natin yung isang bagay na pagpopokoso natin, mas nagiging beneficial sa atin yung ganun. So, yun. So, parang ginawa ko palagi, marami kang tinry para makita mo kung ano talaga yung pinaka gusto mong gawin at imamaster mo siya. Sa jack of all trades, parang nandun yung nandun yung masipag kang mag-aral ng mga bagay-bagay, mag-explore ng kung ano-ano. And then, pag nahanap mo na talaga yung parang pinaka gusto mo sa buhay mo, yun na yung syempre yung pagfo-focusan mo para mas lalo mo ma-enjoy yung mga ginagawa mo. Malupit. Apat sila, mga tito. Ito nga pala yung Uniqlo Ambassador. Ang tanong sa inyo lahat, jack of trades or master of one? Sa akin, master of one. Bakit? Kasi ganito yan. Pag master ako ng isang bagay, madali kong ma-master ang ibang bagay.
Hindi, okay, sige. Para sa akin, no, personally, master of one. Kasi meron akong idea na gusto kong ma-master muna talaga yung isa bago ko tumalon sa isang bagay. Kunyari, isa forex, diba? Pag na-master ko na siya, then mag-go wide ako in such a way na yung mga alam ko sa forex, pwede kong i-relate din sa ibang bagay. So, kumbaga yun yung magiging foundation ko. So, yun, kaya master of one sa akin. Bali sa akin, master of one din. Kasi kung iisipin mo, yung mga malalaking negosyante, example, Henry C. Maraming negosyo si Henry C. Pero pag tinanong mo sa ibang tao, kung kilala niya si Henry C, sasabihin ng taong yon SM. Bali, ibig sabihin, kung saan niche na kilala si Henry C, ibig sabihin nun, sa isang larangan lang yun, yung malling industry. So, sa akin naman, ano yung tanong? Master of one or jack? Sa akin, jack of all trades. Sa akin kasi ganun talaga ako, parang marami akong pinag-aaralan, tapos once na makuha ko na kung paano siya, lipat na ulit ako sa iba. Pero hindi lang basta alam, yung parang nagda-dive deep din ako, tapos lipat na ulit sa iba. Yo, sa akin is master of one pa din. Kasi kumpara doon sa jack of all trades, yung jack of all trades kasi prone siya sa maraming errors. Di katulad nung master of one, pag master mo na siya, edi doon ka na lang muna mag-focus. Konti errors. Ba talaga yung may mga ganyan damit? So, sabi pala ni Coach Pearl, nung isang araw pa pala siya nagbigay siya ng mga outline, tas mga research. Baka mga 20 to 30 minutes to, guys, ha. So, na lang. Tandaan nyo na lang yung mga notes nyo. Ano yun? Jack of all trades or master of one, at bakit? Jack of all trades. Kasi gusto ko may knowledge ako sa maraming bagay para kahit anong bagay kaya kong gawin at kaya kong matutunan. Talaga. Thank you. Hi, Coach. Ako, actually relative siya sa time, so flexible siya. So, at first, jack of all trades. Kasi parang nagtatry ka palang hanapin kung saan yung mamamaster mo na one. Eventually, kapag na-try mo na ganyan, nagkakaroon ka na ng skills sa mga bagay na yun. And then, at some point in time, magkakaroon ka ng one na master mo talaga. Kung nanonood kayo ng Netflix, si Ladis. Si Lady. Hello po, Jack of all trades. Kaya po Jack of all trades para magkaroon po ng adventure sa iba't ibang bagay. Or pwede mo naman po i-master yung lahat, basta master of all trades po. Hi! Salamat. Jack of one and master of all trades. Kakaiba talaga mga TMT. Si Coach Art naman. Pinakamalupit. Jack of all trades or master of one. Thank you for the question. So, I believe that I'd rather choose to be, for me, master of one. Kasi I'd rather focus on one thing and then gather people na master din ng kanya-kanyang one and then gugroup ko sila. So, I'll be the master of all jacks of all trades of the masters of ones. So, kung nagets nyo yun, book a call kay Coach Art. So, si Coach Art pala, facilitator, implementor. Anong FB page? Art Your Service. Follow nyo na, guys. Okay, so next tayo. Si Coach Caress. Jack all of trades or master of one? Jack of all trades kasi pag master of one, parang feeling ko pag na-master ko na yung isa, nag-peak na ako dun eh. Kaya feeling ko Jack of all trades kasi kaya kong i-master yung mga bagay-bagay na yun. Ayun. Coach Janet in the house. Jack of all trades din. Kasi dapat versatile tayo. Alam naman natin na sa market, di ba, nag-iiba-iba yung structure niyan. Minsan uptrending, minsan downtrending, minsan ranging. So, kailangan alam natin kung paano siya i-trade sa any type of market structure. Kaya Jack of the trades, yun. Ayun. Ako, siguro I came from being a jack of all trades. Pero ngayon, master of one na. Kasi kumbaga, nakuha ko na yung kung ano yung gusto ko pag-focusan. Saka, mas nalilito ako kapag yung madami akong ginagawa. Kaya gusto ko nakafocus ako sa isa na master ko na. Ayun. So, pinaka-takeaway ko sa mga sagot nila is sa mga favorite ko yung sagot ni Coach Ron, ni Tita Ron. Tama nga naman sinabi niya. Kumbaga, si Mr. Beast, nag-focus lang siya sa isang craft niya, which is making YouTube videos. Kahit na sobrang bagal, sobrang tagal ng growth niya, nag-focus lang siya kasi doon siya nag-i-enjoy. Until now, from 0 to, kita natin ko ilang million na yung subscribers niya, andun pa rin siya hanggang ngayon. Sobrang blessed lang din niya. Sobrang ganda na nangyari sa kanya kasi 15 pa lang ba siya nag-start? Mga ganun. Iba sa bata pa lang siya
nag-start, alam na niya agad kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. So, sobrang blessed. Sobrang nainggit ako sa mga ganun. And, yun, tama rin si Coach Ron na nung sobrang yaman na niya, dahil nga dun sa pagiging master of one niya, which is sobrang lupit na YouTuber, kayang-kaya na niyang mag-hire ng mga magagaling sa investment, magagaling sa filmmaking, sa directing, or kung ano man ang kailangan niya. Dahil sobrang valuable niya dun sa industry niya. So, ang downside naman dun, paano nga talaga, katulad ng sinabi ni Coach X, para kami ADHD, di ba? Parang pag may tinry ka, ayaw mo na agad after ilang taon. I think there's nothing wrong with that. Lalo na kung sinasabi ng katawan mo na ayaw mo na talaga siya. Di ba? Kasi iba sa atin, hindi talaga built para mag-last sa isang industry. I understand that. And hindi ko sinasabing mali yun. It's just that wala talagang tama, walang mali dito sa mundo. And kung sa tingin mo, master of one yung pinaka nag-work sa'yo, then go. Kumbaga, kung kaya mong gawin yun for a lot of years, na sobrang long term talaga, then sobrang saludo ako ron. Pero kung parang ako, na sobrang dahil mong gustong explore, sobrang dahil mong gustong gawin, G na G talaga maging jack of all trades. And then, tama rin naman yung sinasabi nila na pag master of one ka, pwede ka mag-hire ng iba na hindi mo naman minaster, kasi nga, isa lang yung minaster mo. Pero sa jack of all trades, ganun din naman. Kumbaga, pwede ka rin naman talaga mag-hire ng mga master of one sa mga kani-kanilang industries. So again, walang tama, walang mali.